What's up? Kamusta mga boxing fanatics? Welcome po ulit sa aking dimensyon, Joey Boy Boxing TV. Pag-uusapan natin ngayon mga brad, ang 5 boksingerong nagretiro matapos talunin ng ating pangbansang kamao na si Sir Manny Pacquiao. Pangalawang nagretiro matapos talunin ni Sir Manny Pacquiao ay si Ricky Hatton. Ang laban nga na ito ay pinamagatang The Battle of the East and West. Pinaglabanan nga dito ang The Ring Magazine Light Welterweight Championship at IBO Super Lightweight Championship. Ang laban ay naganap noong May 2, 2009 sa MGM Grand Las Vegas at umabot nga ng 1.75 million pay-per-view buys ang labang ito. Tinalo nga ni Pacman si Hatton by knockout sa second round ng kanilang laban at naging knockout of the year din ito sa The Ring Magazine at ito din ang ika-6 na world title belt sa 6 na dibisyon ni Sir Manny Pacquiao. Sa harap nga ng halos 16,000 na nanood ng live ay halos karamihan dito ay supporters ni Ricky Hatton. Sa first round nga ng laban ay tumama kay Hatton ang 3 kanan ni Pacman. Pangatlong nagretiro matapos talunin ni Pacman ay si Timothy Bradley. Ito ay ang kanilang ikatlong paghaharap at ang laban na ito ay pinamagatang The Legacy Fight. Isa itong welterweight match at kung sino ang mananalo ay makukuha ang vacant WBO International at Lineal Welterweight titles. Naganap ito noong April 9, 2016 sa MGM Grand Las Vegas ulit. At ayon din kay Pacman ay ito na din ang kanyang huling laban as professional fight. At hindi naman nga nangyari dahil lumalaban pa din ito sa kasalukuyan. At ang mananalo sa labang ito ay maa-awardan din ng Special WBO Commemorative Title Belt o sa madaling salita ay Legacy Belt. Napabagsak nga ni Pacman si Bradley ng 2 beses at tinalo niya ito sa puntos sa buong laban by unanimous decision. Pagkatapos nga ng laban na ito ay tuluyan ang nagretiro si Timothy Bradley. Pangapat na nagretiro ay si Lucas Matthysse. Ang laban nga na ito ay pinamagatang Fight of Champions. Isa itong welterweight match para sa WBA regular welterweight title at naganap ito noong July 15, 2018 sa Axiata Arena in Malaysia. Si Pacman nga ang nanalo dito at nakuha niya ang WBA regular title ni Matthysse. At sa laban din na ito ay dito na muling nanalo si Pacman via TKO dahil ang huli nga niyang panalo via TKO ay kay Miguel Cotto 8 years ago na ang nakalipas. 3 beses nga pong pinabagsak ni Pacman si Matthysse bago matapos ang laban at ang mga knockdown na iyon ay sa round 3, 5 at 7. Tinanggal na din ni Matthysse ang kanyang mouthpiece dahilan para hindi na ipagpatuloy ni Kenny Bayless ang pagbibilang. At pagkatapos nga ng laban na ito ay tuluyan ng nagretiro ang kinakatakutang boksingero sa Argentina na si Lucas Matthysse. Matatandaan din ginawa ni Keith Thurman ang pagtanggal ng mouthpiece sa laban nila ni Pacman. Ngunit hindi ito napansin ng referee. Dahil kung napansin ito ng referee, malamang ay na-TKO si Thurman sa round 10 ng kanilang laban. Having some moments in this round. Oh, that got to him. He takes a knee after Pacquiao lands. Feels as though he's recharged and set, and he gets right back to work and does so with a combination. And there's that left uppercut again with that sneaky angle from Pac-Man. This, the Pacquiao that undoubtedly, hey, listen, the power's in there. Uppercut again, and he puts him down again. Pacquiao floors him a 3rd time. Has done it. Knockout victory on his return fight. How about it? Kenny Bayless. At ang ikalima at huling nagretiro matapos talunin ni Pacman ay si Adrian Broner. Itong laban nga na ito ay pinamagatang Return to Vegas. Isa itong welterweight match na kung saan ay dedepensahan ni Pacman ang kanyang WBA regular welterweight title sa mas batang si Adrian Broner. Naganap itong laban noong January 19, 2019 sa MGM Grand Las Vegas.
Si Pacquiao nga ay nanalo sa labang ito via unanimous decision at napanatili ang kanyang WBO belt. Lahat nga ng judges ay pumabor kay Pacman sa score na 116-112 sa dalawang judges at isang 117-111 at based na din sa CompuBox, ito na daw ang pinakamababang tumamang suntok ni Adrian Broner na 50 out of 295 punches. At ito na nga ang huling laban ni Adrian Broner dahil wala nang gustong lumaban pa dito at tuluyan na din itong nagretiro. Broner's landed some good counters in this round, but see if Broner takes advantage, but it's still Pacquiao leading. The cross is there. And that left hand by Pacquiao was a lot of his vaunted power in the past. And Broner misses with the right. He's away. And Pacquiao lands a lead left to the body of Broner. Yeah, I feel like Pacquiao fainting and landing. This is more than Pacquiao, but that is not the case now. Left hands that stagger Broner and Pacquiao lighting him up with his hand speed, and now Pacquiao unloading on Broner in the corner. Checking how much time is left in the round. Final 20 seconds. So ayun nga mga brad, sa palagay ko din ay isa sa dahilan ng kanilang pagretiro ay ito na din siguro ang kanilang pinakamalaking kinita sa boxing. Happy na kumbaga. Kung mayroon kang opinion sa limang nagretiro na ito, ay i-comment mo na yan sa ibaba. At kung nagustuhan nyo ang video ito, ay huwag nyo pong kalilimutang mag-like, subscribe at pindutin na din ang notification bell para updated ka palagi sa mga bago kong uploads. Maraming salamat po.